At dahil dumating na yung order ko sa TikTok mga kapwa, wala nang intro-intro. Buksan na natin kaagad yan. At nung nabuksan ko na mga kapwa, nakita ko kulay puti. Sabi ko ang ganda. Tapos lalo pa nung nakita ko, wow, mamahalin. Gold pala ang pinadala nila sa akin mga kapwa. Napakasulit, napakamura pero gold, mamahalin talaga. Siyempre mga kapwa, ang inorder natin pala ay rear shock. Dahil tumatagas na nga yung shock natin sa hulihan, yung kabila, yung bandang kaliwa. Siyempre, ano pa nga bang iantayin natin? Siyempre, mag-order na tayo talaga. Kahit na wala na tayong pambili ng ulam. Basta, maganda yung shock natin sa hulihan. Bago. Diba? Tapos, pagkakain tayo, siyempre, tititigan lang natin yung binili nating shock. Siyempre, mabubusog ka na talaga. Talaga namang napakasarap. O diba? Kahit wala ka ng maulam, basta yung motor mo, laging may bagong pyesa. Lalo na kapag sira na yung shock, siyempre palitan mo kaagad yan kahit na wala ka talagang pambili ng ulam mga kapwa, di ba? May napansin nga pala ako ditong tama, magkabilaan sa shock mga kapwa. Kaya lang di ko na pwedeng ibalik kasi nga kailangan ko na magpalit. Pauwi na rin ako kasi ng Quezon Province niyan. So kailangan ko na. Kahit gabi hanapin ko kung sino may bukas na shop para mapakabit na yan. Kasi nga bago tayo magbiyahe kailangan mapalitan na. Siyempre dahil gabi na tayo nag-out mga kapwa, wala na tayong sinayang na oras at mga sandali. Pinuntahan na natin kaagad yung pinakamalapit na shop dito sa inuuwian ko, sa dinadaanan kong pauwi. So ngayon mga kapwa, buti na lang meron ditong nagpagawa sa kanila at natagalan matapos, kaya nabutan pa natin silang bukas. Parehas naman ang haba. Parehas lang no? O maiksi ng konti. Wala akong makita na yung walang baso. Wala akong makita na yung walang baso. Sa wakas naikabit na rin ni Kuya yung kabila. Sabi ko nga medyo tumagal na kami dito kasi nga marami pa talagang binabaklas na fairings pagka magpapalit ng shock. Nung una nga trinay ni Kuya na hindi babaklasin yung fairings, kaya lang hindi niya mahigpitan masyado, kaya sabi ko kailangan mo talagang alisin yung mga nakakasagabal para maihigpit mo ng maayos kasi delikado. So ngayon, binaklas niya muna. Kaya umabot na kami ng 2 oras mahigit bago pa kami natapos mga kapwa. Siyempre alam na natin yan mga kapwa, kahit magpapalit ka lang ng gulong o lalo na kapag siya kang papalitan, matagal talaga yan kasi babaklasin pa nila yung fairings o di kaya naman, lalo na yung tambutso, kailangan talagang baklasin mga kapwa. Kaya lang, nung naikabit na ni Kuya yung tambutso na ibalik niya na, meron akong napansin na isang bilog. Sabi ko kay Kuya, ano ba to? Sabi ko parang sa tambutso yata to. Sabi niya, ay oo nga pala, buti na lang napansin mo. Yung exhaust pala ng tambutso ay nakalimutan ni Kuya ibalik. Kung kailan na ikabit niya na lahat-lahat ng tambutso, kailangan na naman niyang baklasin para ibalik yung exhaust mga kapwa. So dito ay inabot na kami ng ulan. So sabi ko kay Kuya, sumilong muna tayo kasi yung motor nandyan lang yan. Kung magkakasakit naman tayo, mas mahirap naman. So pagtila ng ulan ay tapos na rin naman kami. So ibinalik na lang ni Kuya yung exhaust na naiwan. So maraming salamat pa rin kay Kuya, shout out. At natapos din kami, inabot kami ng 3 oras mga kapwa. Babayo detective!